Tingnan natin, meron tayong nasukat na 453. Hindi po yun ang ating hinahanap. Dapat yung mahanap natin ay yung merong resistance na ganito, 001 o di kaya 000. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano hanapin ang common wire, wires na para sa capacitor, at saka wires para sa speed number 1, sa speed number 2, at speed number 3. Kung tayo po ay magpapalit ng bagong stator coil para sa electric fan na ating inaayos. Gagamit po tayo ng digital multimeter. Yung una nating hahanapin, yung common wire. Set natin ang ating selector switch dito sa 2K. Hanapin natin yung dalawang wires na merong zero resistance. Pag nahanap na natin yon, ibig sabihin nun, yung dalawang wires na yan po ang ating common. Kung titingnan po natin ang ating schematic diagram, ito po yung ating hahanapin. Ito, yung wire, dito, common wire. Siya po ay nakakonect sa fuse, yung fuse nakakonect sa running, winding, at saka sa isang terminal ng capacitor. Umpisahan natin dito, itong orange, tingnan natin, meron tayong nasukat na 453. Hindi po yun ang ating hinahanap. Dapat yung mahanap natin ay yung merong resistance na ganito, 001 o di kaya 000. Ito, meron din tayong resistance. Ito, sa red, meron din sa black, meron din resistance sa white, meron ding resistance. Ilipat natin ang test rod doon sa sunod na wire. Kulay orange pa rin. Ngayon, ilagay natin ang isang test rod doon sa green na wire. Yun. Meron tayong nakita na 000. Samantalang itong red, meron tayong resistance na nasukat. Saka yung black, tapos yung white. So, ibig sabihin, ito po yung ating common. Itong green. Common po ito. Common wire. Ito ay para sa capacitor. Ngayon, ang sunod natin na gagawin, hanapin yung kapares na wire na nakakonekta sa isang terminal ng capacitor. Dapat po, meron tayong mabasa na pinakamataas na resistance. Pag nakita na natin yon, yung pinakamataas na resistance, yan po ang kapares ng isang terminal ng capacitor. Ilagay natin ang ating test rod dito sa orange wire na yan. Dito meron tayong nasukat sa isa pang orange wire, 453 ohms. Ngayon ilipat natin siya sa red, ito sa black 281, sa white 380. Ito yung may pinaka mataas na resistance. So, ibig sabihin, ito yung may connection doon sa capacitor. So, guhit natin dito, drawing natin ang symbol ng capacitor. So, ibig sabihin, yung ating dalawang orange na wire, yan po ay para sa capacitor. Itong green ay common. Ngayon, yung sunod naman natin na hanapin, yung wires para sa speed 1, 2, and 3. Sa paghanap ng speed 1, 2, and 3, ilagay lang ang isang test rod dito sa common. Tapos, sukatin natin ang bawat resistance ng red, black, at saka white na wire. Steady yung isang test rod doon sa common, ilagay ang isang test rod dito sa red na wire. Meron po tayong nasukat na 245. So, isulat natin ang ating resistance dito, 245. Ngayon, ilipat ang black test rod doon sa black na wire. Meron tayong na sukat na 281. Yan po ay 281. Tapos, ilipat naman natin ang black test rod dito sa white. Meron po tayong nasukat na 318. Ngayon, meron po tayong 245, 281, 318. Hanapin natin yung pinakamataas na resistance dito sa tatlong wires na ito.
Ito po ang ating pinakamataas na resistance, 318. Yan po ay para sa speed number 1. Kung titingnan natin ulit yung ating schematic diagram, ito po ang ating common. Okay, ito po ang ating common. Yung speed number 1 po ay nandito. So, habang humahaba yung windings, mas tumataas yung resistance. Sunod naman, tingnan natin yung pinaka mababa na resistance. 281, 245. Yang 245 na yan po ang ating pinaka mababa na resistance. Yan po ay para sa speed number 3. Kung titingnan po natin ng ating schematic diagram, ating pong speed number 3 ay dito. In between siya sa running winding at saka speed winding. Kaya maliit ang kanyang resistance dahil yan po ay malapit sa common. Ngayon, yung natitira na resistance na nasa gitna ng mataas at mababa na resistance, yan po ay para sa speed number 2. Na-identify na po natin yung ating mga wires para sa common, yung para sa capacitor, yung speed number 1, speed number 2, at saka para sa speed number 3. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at sana naman po ay meron kayong natutunan sa aking ibinahagi na konting kaalaman. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.